Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. So, ang pinakang susi po ng pagbabalik ng ating kasaysayan, yung sinasabing historic rights and legal title ng bansa natin, no? So, with regards to creating a constitutional convention regarding sovereignty, regarding national territory, regarding preamble, yung sinasabing nationality and citizenship natin, ano? Nagsimula at paano ito ah, ipinanganak sa isang lugar, ano? Ay walang iba kundi ang ating ang sinasabing ni Ultimo Diyos, ano? Ito lang ang paraan kung paano maibabalik ang kasaysayan ng Pilipinas, ano? Kasi yan ay historic rights and legal title ng ating bansa, ano? Yung sinasabing last farewell, ano? Kasi yaan ang minanipula ni Emilio Aguinaldo, ano, sa pagtatag ng ating kalayaan, ano. So maliwanag na sa atin na ang nais ni Emilio Aguinaldo ay huwag kilalanin, ano, ang Pilipinas bilang ating bansa, ano. Okay? So gawa na naman tayo dito ng dadaanan, ano, para malinaw, ano. So para maliwanagan natin na ang ating nationality at ang ating identity ay nasa process of sinasabi uh, development of patrimony. Nandun yan sa sinasabing eh, preamble. Ano? So, yung sinasabing development of patrimony, doon nila minanipula yung ating sinasabing historic rights and legal titles sa ating citizenship, sa ating origin, uh, sa sino ang yung sinasabing founding father of our country, ano? So, ibaba-baba lang natin or itaas natin 'to. Okay, so itong 1987 Constitution, ano? Yan. So, ang minanipula nila ay yung, of course, yung ang Pilipino ba ay iisang bansa, ano? Ang Luzon, Visayas at Mindanao ba ay iisang bansa, iisang nation, okay? So, dito nagsimula yung manipulation, ano? Ayaw tanggapin ng mga kabataang makabayan, ano, of the province of China na ang Pilipinas ay isang bansa. Okay? Wala daw kasaysayan ang Pilipinas. Okay. Yan ang dahilan kung bakit dinilit nila yung ah, salitang nation ano dito sa preamble ng 1987 Constitution. Dahil ang Pilipino daw ay hindi ah, tao na ipinanganak, ano, mula sa isang bansa sa lupain ng Pilipinas. Dahil ang ancestors daw ni Rizal, ano, ay hindi naman galing sa Pilipinas, ano. So ang pinaprocess nila diyan ay yung Nine Dash Line actually, ano. So diyan nagsimula sa history ng bayan ng Pilipinas ng ancestors of province of China, ano. So prangkahin na natin, ano, na ang gustong itatag ng mga makabayan
ay hindi gawing bansa ang Pilipinas kundi gawing state, ano? Kasi ang bayan ay siyempre nasasakop lang ng isang estado, okey? Hindi yan isang bansa, ano? At hindi yan isang nation, ano? Kaya ang Pilipino ginawang language, okey? Austronesian language, inilapit-lapit na medyo inilapit sa Taiwan, ano? So so yung manipulation ng kasaysayan natin ang walang ibang inatupag itong mga kabataang makabayan, kundi laging pabor sa kanila, ano? So yun yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na yung kanyang enemies, ano? Saan ba nakalagay yung enemies ni Dr. Jose Rizal, ano? Nandito yan sa baba, siguro. So, pag pinagbasihan natin itong sulat ni Dr. Jose Rizal, ano, maliwanag na walang katotohanan yung sinasabi tayo ay galing sa language, sa Austronesian, ano? At maraming involved sa pagbabago ng kasaysayan ng Pilipinas, ano? Nakita natin na yun ay kabilang dito yung China Bank, ano, sa pagnanakaw, pati itong PNB, ano? Kasi itong China Bank, siya yung susulat ng kasaysayan ni Domingo Lamco, no? So puntahan ninyo yung his history ng China Bank, ano? Available naman yan online sa kanilang website. Isa-isahin ninyo yun, ano? Pagdating nyo sa page 25, 26, 27, 28, yun, tingnan nyo yan tungkol sa history ni Domingo Lamco. Kaya ang kasaysayan ng Pilipinas ay ginawa nilang history of China ancestry. Okay, kaya si Lucio Tan, ano, so yan ay crony ni Marcos, ano, si Lucio Tan. So tingnan nyo na lang yung profile, makikita nyo naman yan sa Wikipedia na itong si Marcos, ano, crony niya ito si Lucio Tan. Okay. So, itong si Marcos, piniki niya din yung history ni Dr. Si Rizal. Bakit? Ginawa niya si Dr. Si Rizal na Diyos sa altar niya. Meron silang mga programa dito na gawing Diyos yung si Rizal at saka siya magkasama. Ano? So, anong purpose doon? Yun ay psychological warfare na pag hindi tayo pumalag, pag hindi tayo nagprotesta, ibig sabihin, wala tayong alam kung sino, di natin kilala si Dr. Jose Rizal. Yun ay psychological, ano yun, evaluation sa atin. No? Kasi wala naman sa ating pumapalag kung sino si Rizal eh. Oh, mas mabuti pa yung China Bank, ano. So si Marcos ay connected sa China Bank, ano kasi sinusulat ng China Bank ang connection ng mga presidente natin, ano. So ang bakit nagkaroon ng connection sa China Bank si ano, si Marcos, ano? Yan. Tapos si Dr. Jose Rizal ay connected din sa history ng China Bank. Kaya malaman natin na gustong manipulahin ng China Bank ang economy, ang resources ng Pilipinas, ano? So, by means of business, nagigisahin tayo sa mga taxes natin. Ang collector ay itong si ano, ito ang mga kolektor ng ah, tax, ano? Kasi ang China, ano, ang salitang China, inimbento naman itong si Mao Zedong. Kaya connect-connect na yan eh. Ang salitang China, hindi mo maririnig sa ah, Chinese literature from 1896 hanggang October 1, 1949. Nagkaroon lang ng bansa ang Chinese 1949. Ano? Kaya kumbaga, itong mga professor on Rizal study na ito ng mga Chinese immigrant, ano, sila yung namiki ng Philippine Revolution, ano? Bakit natin alam? Kasi sila nagpapatunay
sila yung mga history nila nagpapatunay na hindi naman nagkakaroon ng pattern na yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal ay tumutugma doon sa kanilang mga pahayag. Ano? So, hanapin natin yung video na yan. Papakita natin na ang mga Chinese immigrant ang pasimuno ng kaguluhan sa Pilipinas. Ano panahon pa ni Dr. Rosie Rizal, no? Ang pasimuno ay itong si Emilio Aguinaldo, ano, na ginawa niyang bayan ng province of China, ancestry ang Pilipinas, dahil ginawa nilang kamag-anak si Rizal, ano, na mula sa province, na galing sa isang listahan lamang ng Wikipedia sa list of Chinese Filipino, na magkakasama silang lahat ng mga presidente ng Pilipinas, sila ang pinalalabas nila na founding father kung bakit tayo may bansang Pilipinas ngayon. May bayan. Ayaw nilang banggitin ang Pilipinas ay bansa dahil ang Pilipinas daw galing daw kay King Philip. Ano, at yun ay puro kasinungalingan, ano, ang ginawa nung mga after 1946 Philippine Independence, ano? So, tingnan natin ngayon yung sinasabi nito. Ito ay professor, ano? Kaya ang unang in-infiltrate ng Chinese para baguhin ating kasaysayan ay ah, ang Philippine University, ang University of the Philippines, ano? At kasamahan nila yung binabanggit na si Jukno, ano? So, nalaman natin yan dahil yun ay sinasabi ni Marcos doon sa speech niya sa C-SPAN, ano? Kasama niya yung si Jukno, kasama niya dyan yung um, tropa nito na fraternity ni Jose Maria Sison na isa pa, yung co-founder ng Kabataan Makabayan, ano? So lahat ng mga co-founder ng Kabataan Makabayan ay involved sa pangluloko, ano, sa mga Pilipino. Kasi ang gusto nilang mangyari, ang mga Pilipino ay ipinanganak sa bayan, ano? At yung bayan ay ang founder ng bayan ay yung children of ancestors of China, ano? Kaya si Rizal ay galing sa province, pinanganak sa bayan, ano? So ibig sabihin, ang tsuri ng China o noong 1949 na bansa ng China ay magkaroon ng expansion, ano, hanggang sa Pilipinas, hanggang Pacific Ocean, hanggang sa Madagascar, ano, at isinama pa rin nila yung sinasabing Mapilindo, ano, na project din ng Marcos, ang Mapilindo at ni Diosdado Macapagal, ano, kasama yan si Dick Gordon sa plano ng Mapilindo. Ang Mapilindo ay yung Nine Dash Line, ano? At ito yung father of activism, ano? Sa ito naman yung organizer ng iba't ibang mga kabataang makabayan, ano? Na walang ibang pinopromote kundi ang gawin na ang mga Pilipino ay ignorante sa ating bansa, ano? At sila yung totoong tao, sila yung totoong anak ng bayan. Ano, kaya makita mo ayaw nilang ipagtatanggol natin ang bansang Pilipinas, ano? No to America, no to EDCA, ano? Sila na yung kasi kanila daw yung bayan. Kasi si Rizal daw ay galing sa province, inanak din ng bayan. Kaya ang sabi nitong si Professor uh, Jose Maria Sison, ano? So famous yan, hanggang Indonesia pumupunta yan eh. Kasi binubulag nga, niluloko niya yung mga Indonesian doon at niluloko niya rin yung mga tao doon, ano? Kaya yung Indonesia ay naloko nitong si Wenceslao Q. Vinson at saka nitong si ano, Juma Sison, ano? Kasi sila ang may pakana kaya nagkaroon ng Malaysia, bansang Malaysia. Ay, wala namang bansang Malaysia nung panahon. So yan ay tungkol sa pagnanakaw ng resources ng langis and then yan ay fraternity.
ano, na sila yung mga bayani ng China galing sa province. Na yung lahat ng mga Pacific Islands gusto nila na isuko sa communism, ano. Kaya pumunta ka diyan sa, ano, dun sa house of ancient house daw yon ni Wenceslao Q. Vinsons, ano, yung Wenceslao Q. Vinsons Shrine, diyan sa bayan ng Vinsons, ano. Mas ninais pa niyang burahin yung pangalan ng bayan ng Indan at i-promote yung kanyang pangalan. Yan po ay si Winslow Stevenson ay kasama po yan sa gumawa ng sabing 1935 Constitutional Convention. Ano? So yun ay walang katotohanan, fake news yan. Ano? So, may gumawa kasi ito eh. Kasi sa atin, ano, tayo ay meron tayong bansa, ano, hindi tayo bayan. Ano, at yun yung sinasabi ng 1935 Constitution, tayo ay isang nation. Ano? Hindi tayo pwedeng makasama ng Austronesian sa ng Malaysian. Kaya doon pa lamang, reject na yung si history ni Wenceslao Q. Vinsons. Ano? Siya ay nagpanggap din na kilala niya si Dr. Jose Rizal. Ano? At ang mga taga Camarines Norte daw, ayon sa kanya, ay mga mangmang. Pinagmukha niyang mangmang. Bakit? Ang sabi niya muntik na raw basagin ng mga Bicolano yung monumento ni Rizal. So ganyan tayo pinagmumukhang mangmang nitong sinasabing kabataang makabayan ng Province of Ancestry of China. So ganon. So yan ang dahilan kung bakit marami tayong Chinese illegal immigrant na gustong mag-mayor sa Pilipinas galing sa province, at bayan nga daw natin ang Pilipinas. Ay natural, lahat ng mga provinces dito, abay lagyan na natin ng mga Chinese diyan. Dahil ang lahat ng bayan na yan, mga pinuno dapat ng bayan ay galing sa province. So ganyan yung kinamatay nito si Ninoy Aquino. Tinatanong tayo, what the Filipino are worth dying for? So tinatanong tayo, ano bang karapatan nyo para kayo ay mabuhay at mamatay? Sino ba kayo? Sabi niya, bakit naman matay siya at question yung ating nationalism, question pa yung ating patriotism. What the Filipino are worth dying and living for? Kaya dapat tayo mga Pilipino, alam natin ano yung pinaglalaban natin, kanino natin ibibigay ang ating buhay, sa ancestors of China o sa bansang Pilipinas. Yan ang ibig sabihin niyan. Kasi ito, ancestors daw ng China, nagbigay ng anak sa kanyang bayan, at yun ay si Rizal. Nagbigay ng isang anak na lalaki, at yun daw ay ang bayani ng bayan. So ang ginawa nila, si Dr. Jose Rizal ay ginawang bayani ng bayan. At pinalalabas nila na itong bayan, mga presidente ng bayan tulad ni Emilio Aguinaldo, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Benigno Aquino, ay mga presidente ng bayan. Kaya ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Yan naman yung slogan nito para ma-reprogram naman yung mga kabataang makabayan na bayan talaga ang Pilipinas ng Province of Ancestry of China. So, ganun yan. So, ito na yung mga future senador ng bayan. So, ito naman yung mga magiging senador ng bayan. At ito naman ay namatay din para sa bayan. Yan si Jose Ignacio Paua. So, ang gusto kasing gawin ng kabataang makabayan at saka ng mga pinuno ng bayan o yung mga sinasabing taong bayan ay nakawin yung pondo ng bayan at igawa na lang ng igawa ng mga monumento o ng mga children of ancestors of China. Ayan si Benigno Aquino III. So, yan ang dahilan kung bakit at binura nila yung
sinasabing nationality ng Pilipino. Kasi ang gusto niyang i-inject, wala namang nationality ang Pilipino. Sila ay language from Austronesian, from the Malay world. Kasi nga itong buwang na ito ng peke na bayani ng Camarines Norte na si Winslow Cubensus, nangangarap siya na magkaroon ng bagong nationalism ang buong Pilipinas at yun na yung nine dash line, yung Mapilindo. Ano? Kaya yung Mapilindo, ang gustong mangyari ng Kabataan Makabayan, lahat ng coastal area from Taiwan, going to Luzon, going down to Palawan, hanggang Balabac, hanggang dyan sa Borneo, babagsak yan dyan sa Brunei Darussalam, patungo yan dyan sa Malaysia, hanggang doon sa Vietnam. Communism yan. So, yun na yung nabuo na yung nine dash line. So, pakita natin ulit. Oo. Ayan po yung sinasabing Mapilindo. Yan ay sikretong history na nine dash line, na ang founder ay itong si Wenceslao Cubensis, si Diosdado Macapagal, at itong si Dick Gordon, kasama si Marcos kasi nandoon siya sa signatory, Ferdinand Marcos Sr., kasama siya doon sa signatory sa isang aklat ng Wenceslao Cubensis. May libro po yan, sinulat na 1981 ng isang aktivista rin na galing diyan sa University of the Philippines. So sila ay mga lawyers, sila ay mga professors. So mga kilalang tao, sila mismo gumagawa ng peking history ng nine dash line o ng Mapilindo, Kaya dapat burahin niyang sunugin niya talaga yang mga aklat ng mga peking bayani ng Pilipinas, Kasi hindi ganyan ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi tulad ng kasaysayan ng bayan. Na puro province na lang ang kanilang province ng China ang kanilang pinopromote. So, kasi ayon dito sa kay dito kay Professor Jose Maria Sison, ay yun daw sinasabing Philippine Revolution, So, ang sinasabi niya, itong lahat ng nakasulat dito, yan, mula rito sa taas na to, from top hanggang dito sa bottom, ay unfinished revolution daw yan ng province of China, Kaya ayaw nila na ang Pilipinas ay magkaroon ng nationality. Ang Pilipino ay magkaroon ng sariling nation na kanilang pinagmulan, Ang gusto nila, ang nation ng Pilipinas o ang nationality ng Pilipino galing sa Taiwan, from Fujian. Okay, so yun yung sinasabing diversionary tactics ng nagsusulat na UP College of Law. Mga loko-loko pala, So mga lawyer sila, mga sinasabing gumawa ng Constitutional Convention na puro kalukuhan ang pinagagawa dyan sa University of the Philippines, So, tingnan natin, balikan natin yung sinasabi ng province of China. So, balikan natin yung sinasabing unfinished revolution ni itong si yung pinuno ng mga makabayan, national hero of fraternity o Bayang Magiliw, itong si Professor Jose Maria Sison, So balikan natin, So ang sabi niya, ulitin natin, ang 1896 Philippine Revolution ay revolution of Chinese ancestry. Kasi malinaw na sinasabi dito na ito ay
pagbabago. Yung term na sinabing pagbabago, nine-dash line yan o yun yung sinasabing transition ng Mapilindo para ma-implement nila yung pagnanakaw ng ah, mga langis, ano? So, pinagmukha nila tuloy si Dr. Jose Rizal magnanakaw, ano? So, ginamit nilang history ng revolution at yung revolution ng Chinese ancestry diyan sa China at saka diyan sa Taiwan. Na ang history ng Taiwan, kaya kung manalo man ang Taiwan laban sa China, kung maggera silang dalawa, ano? Kasi ganyan ang tsura nila, ay sila ang magkiklaim sa Pilipinas naman. Kasi ang istorya ng Chinese expansionism is to manipulate the human soul and also to manipulate yung sinasabing martyr, ano, you have to be martyr to express your truth, you have to be martyr to express your desire, ano, your dreams and everything that you want, ano. So ganyan sinabi, so ginamit nila si Dr. Jose Rizal at yung katipunan na ang pinalabas nila na ang gusto mangyari ni Dr. Jose Rizal ay katipunan ng bayan at ng province of China. So yun yung sinasabi nilang unfinished revolution, ano. So ang binubuo nitong mga Chinese historian na ito ay magkaroon ng katipunan ang province of China at ang bayan. Kasi dito sila pinanganak sa bayan eh. Sa bayan ng province of Fujian, China. So ganyan ang kanilang proseso ng paggawa ng Nine Dash Line. So mababaliwala nga yung Pilipino na sila'y ah, race ng tao, ano? Ang Pilipino ay kasi ang pinalalabas dito ng mga Chinese, ano, sa 1987 Constitution, eh walang race ang Pilipino na nanggaling sa Pilipinas, ano? Nanggaling sila sa iba't ibang panig ng laway ng mundo. Sinabi, ibig sabihin ng mga Pilipino ay ginawang dilaan, ano? Ginawang dila, ano? Pinanganak sa lalamunan ng kung sino-sinong tao, ano? So, sa halip na mabuo ang Pilipinas bilang isang bansa, ay pinagwasak-wasak nila at pinaghalo-halo ang reliyon, paniniwala, sultanate, dato, mga kung ano-anong mga superstitious belief na inimbento ng inchik sa isip ng Pilipino. Okay? So, itong minamanipula nila, ano, na ang Pilipino ay isang bansa. Okay? So, tingnan natin, na mapuputol tayo doon sa Chinese Revolution, ano? So, pakinggan natin itong sabi ni Professor on Rizal Study dyan sa University of the Philippines na si Jose Maria Sison, ano? So, ang University of the Philippines ay pinuno ng fake news sa buong kasaysayan ng Pilipinas, sa mga constitutional convention, at pinuno rin siya sa mga kapalpakan ng mga sinasabing maritime laws. No? Nakita mo, hindi pumapalagya ang University of the Philippines. Hindi mo makikitang nagraralyan against China. Ano? At hindi lumalabas yung mga kabataan makabayan ng province of China. Ano? Kunwari, kontra lang kay Duterte. Pero nung una, pabor kay Duterte. Magulo yung mga yan. So, panoorin natin. Ano? First of all, I would like to reiterate the season's greetings. Of course, the most important event to celebrate is the 50th anniversary of the Communist Party of the Philippines. It would be easy for you to listen and follow if you have read the long version of what I'm going to deliver to you. This is a compressed version of the great achievements of my article, the great achievements of the Communist Party of the Philippines in waging revolution in the last 50 years. Dear comrades and friends, thank you for inviting me to speak at this cultural celebration of 50 years of the Filipino people's struggle for national and social liberation under the leadership of the Communist Party of the Philippines.
All of us appreciate the cultural and artistic performances and exhibits that constitute the celebration. We are thankful to the NDFP and the Linangan Art and Culture Network as organizers and to the Basis for Aktuelle Kunst or BAC as host organization and to all the directors, performers, and other contributors to the cultural celebration. It is my task this afternoon to cite and commend the great achievements of the Communist Party of the Philippines and the Filipino working class and people to carry out the new democratic revolution against U.S. imperialism, domestic feudalism, and bureaucrat capitalism. The CPP upheld and applied the theory and practice of Marxism, Leninism, Maoism. It was able to analyze the social history, revolutionary. So, yung pong Marxism, Leninism na yun, Maoism, ano? Yan yung makikita mo doon sa Wenceslao Q. Vinsons. Kaya pumunta po kayo, ano? So, ang history ng Camarines Norte ay sinakop na rin ng history ng sinasabing Maoism, ano? Yan. Leninism na sinasabi niya, ano? So, saan ka nakakita na yung Marxism ay tao, citizens of the Philippines, nagbububo ng dugo para depensahan ang Pilipinas, ano? Hindi nila dinidepensahan ang Pilipinas. Ninanakaw nila ang Pilipinas. Pinapatay nila ang Pilipino, ano? So pinapatay nila ang Pilipino para yung sinasabing communism, yan yung 9 dash lines. Ano? Walang pinagkaiba doon sa pagnanakaw ng Russia doon sa ibang mga lupain na karatig niya na wala namang link sa kanilang cultural heritage. So, ang communism ay sa demonyo. Ninanakaw niya yung pagkatao mo. Sabihin ay hindi, ikaw ay komunismo. Hindi ikaw Ukrainian, hindi ikaw Pilipino, ano? So, ganun yan, ano? So, ginagamit nila ang Christianity at ang Islam in order to unite the whole world into one common nation of demons and evils na pinapatay nila yung totoong tao, ano? Ang pinapatay nila ay yung anyo ng tao. Ang binubuhay nila doon ay yung anyo ng sinasabing ancestors of China. Kaya ang China ay yung sinasabing dragon, ano, yung magnanakaw ng kalayaan, magnanakaw ng mga resources, ano, nasa kanya na lahat. Ano, pagpatay ng identity ng tao, ano, at bubuhayin mo doon ay yung identity ng ancestors ng China at ancestors ng mga mamamatay tao. Ano? Si Dr. Jose Rizal, wala siyang pinopromote kung hindi ang ating Diyos. Oh, country, pray to God. Ano? So, bakit ginagamit ng China ang history ni Dr. Jose Rizal para pagtakpan ang pagkatao ng Pilipino? Ng Pilipino may sariling bansa. Ano? May sariling lupain. Ang gusto nila ng communism, nakawin ang lahat ng mga nakikita nila sa paligid nila. So ituloy natin yung sinasabi ng professor on Rizal Study. Ano? Nandyan, nagtuturo sa University of the Philippines ng kung ano-anong kasinungalingan. Experience and current circumstances of the Filipino people, and it was able to carry out the first great rectification movement, formulate the party constitution and program for the People's Democratic Revolution. The new democratic revolution is a continuation of the unfinished revolution started by the Katipunan in 1896. The old democratic revolution, which was bourgeois liberal in motivation, succeeded against Spanish colonialism in 1898. So, ang ibig sabihin niya na yung democratic revolution na yon ay revolution noong 1898. Sila daw yung nagtagumpay laban sa Amerika. Okay?
So, ang tinutukoy nila ay yung revolution na ginawa ni Emilio Aguinaldo, na ang gusto niya magkaroong independence ang bayan laban sa Amerika. Ano? Pero yung Amerika naman ang nagpalaya sa Pilipinas. So ang gusto nila, hindi dapat makalaya ang Pilipinas. Ano? Dahil nasa colonialism ng Amerika, nasa colonialism pa ng Spain. Ang nagpalaya na ng mga Filipino people ay ang bayan. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. So ang ibig sabihin nito, continuation daw nung 1896 revolution, yung 1898 revolution, and then nagkaroon din ng 1986 revolution. Continuation yon, puro mga pagbabago yan. Kaya pagdating ni Duterte, province na tayo ng China kasi bayan nga tayo. So yan yung sinasabing deceptions ng Nine Dash Line. Ano? Ang deception ng Nine Dash Line ay nakawin ng ating cultural heritage, ano, yung identity natin na tayo ay isang bansa, ano, at tayo ay may pagkatao, meron tayong elders, ano, 6 milyong Pilipino tayo noong 1896, ano, ang bayan, wala siyang revolution, wala kang makikita na population ang bayan noong 1896, ano. So ito, panoorin nyo na lang po itong video na ito para ituloy nyo yan. Para maintindihan ninyo yung kasinungalingan ng mga anak bayan na galing sa province of China. Ano? So dapat maintindihan natin bakit maraming pinapatay na Pilipino at namamatay para sa bayan. Ano? So yan po ay paglalagay ng maskara sa mga Pilipino, na Pilipino ay hindi tao, sila ay language ng bayan na galing diyan sa Austronesia na nagsimula sa Taiwan. Ano? So, dito sa sulat ni Dr. Rosy Rizal, ano, wala siyang sinasabi na ipagtanggol ang Pilipinas na ito ay ating bayan. Ano? Wala siyang pinagtanggol na bayan ng province of ancestry of China. Kaya yung sinasabing 1986 revolution ay revolution of extension ng revolution ng China. Ano? Okay? Na walang kinalaman sa revolution ng Pilipinas. Ano? So, kaya mapapansin mo na ang bayani rito sa 1987 Constitution, ano, ay hindi na mga Pilipino. Kaya yung sabi no National Historical Commission, there is no Filipino hero with a Filipino historical figure. There is no hero with Filipino historical figure. So lahat daw ng mga bayani natin ay hindi naman mga Pilipino kasi nga ang Pilipino ay language na galing sa Austronesian, galing sa Malay. Yan ang may tsuri nito ay ang loko-lokong kabataang makabayan na ito na gunggong na estudyante na mula sa China nung kabataan niya dyan sa University of the Philippines. Ano? Kaya karamihan sa mga nag-graduate sa University of the Philippines, ano, hindi naman lahat, ano, ay mga tanga. Pero yung majority ng naging leader ng Pilipinas na galing sa University of the Philippines ay mga magnanakaw na inchik na sila ang nakialam dyan sa nationality ng Pilipino, i-convert nila ng language. Ano? Paano ang Pilipino magiging language? Ay inhabitant sila sa Pilipinas. Ano? Sila ay mga nakatira sa Pilipinas. Okay? Okay? Wala po tayong 6 milyong language noong 1896 na lumaban sa Kastila. Ano? Meron po tayo 6 milyong Pilipino na lumaban sa Kastila. Ano? Pero hindi tayo lumaban sa Pilipino. Actually, ang sa Amerikano,
Actually, ang kalaban ng Amerikano ay mga Fujian Chinese, ano, ginagawang Philippine-American War, ano. Pero yun yung mga remaining resistance ng Chinese na tumira sa Pilipinas na mga apo ng Gobernador Silio na actually mga kalaban nila Dr. Jose Rizal. Dahil sila Dr. Jose Rizal ay tinawag niyang countryman niya ay ang mga Filipino people, hindi yung mga taga-bayan. Ano? Walang binabanggit dito na ang bayan o ang taong bayan ay isang citizen na hindi sila naging young Filipinos noong 1896 hanggang 1898. At ngayon, yung mga makabayanan hindi rin Pilipino kasi nga tinutuloy daw nila ang kanilang revolution noong 1896. Hindi naman sila nagtatama dito sa sinasabing history ng Pilipinas. Ano? So, yung mali ng kanilang ancestors, yung pangloloko ng kanilang ancestors, ano, ay gusto nilang itama na ang Pilipinas ay walang historic rights and legal title, ano, sa kanyang sovereignty. So, ang ibig sabihin nun, ito na yung 9 dash line. Ito na yung inaangkinan nila ang Pilipinas dahil sila daw ang gumawa pati ng flag ng ating bansa. Ano? Pinagpapatong-patong nila yung mga kasinungalingan ng ancestors nila. Ano? Si Dr. Jose Rizal, naniniwala siya na Diyos ang lumalang sa kanyang bansa at sa kanyang pamilya. Ano? Ang communism ay walang ama, walang ina, ano? Walang elders. Ano? Hindi 'yon lahi, ano? Yan ay mangluloko, hindi lahi ang communism, ano? Yan ay mangluloko, ano? Ay, professional budol-budol ng mga estudyante noong panahon ni Dr. Rizal, ano? Sila yung mga mangluloko, ano, noong panahon ni Dr. Rizal na nag-exist hanggang ngayon, ano? Kasi gusto nilang baliktarin ang kasaysayan ng Pilipino na ang Pilipino ang pumatay kay Dr. Rizal, ano? At sila, yung mga apo ng China, ano, sila yung biktima. Kaya ang ginagawa ng China ay ibalik natin ang bayan sa province of the ancestors of our parents. Di ba? So, puro kalokohan ang pinagagawa nito mga engineer. Kaya ang tao, ang bayan, lumalaban na naman daw sila is because they want to vote for the founding of new Chinese imperialism. Ano? Na, na pinipilit nila na American imperialism. Eh, meron na nga tayong independence. Ano? At yung independence na yon, noong pang 1935 ay nilalakad na ng Amerikano na tayo magkaroon ng kalayaan. Ano? So, tinanggap ng ano ng Amerikano ng Great Britain at ng Spain, inaamin nila ano doon sa sinasabing Treaty of Paris na ang Pilipino ay isang nation. Ano? At yun yung pinapaliwanag dito sa ah, dito sa section na to. Ano? Ang Pilipino ay nation, hindi Chinese, ano? Okay? So, ang Pilipino ay nation, hindi Chinese. Babalik na naman natin sa blue yan, ano? Oh. Okay, so ang Pilipino ay hindi Chinese. Kaya ang inchik, inchik. Ayan ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, ano? We came from our lost Eden. Okay? So, ganun. So, ang inchik, inchik, ano? Hindi siya pwedeng maging Pilipino. Yan ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. Ako ay nagsimula sa aking lupa, sa lupain ng aking bansa. The Philippines is our Eden. Okay, so ibig sabihin ay peke ang 1987 Constitution, ano?
Kaya dito lumabas yung mga plunder, yung mga pananakop ng China, yung paglalagay ng mga mayor na inchik, ano? Kasi si Duterte, sa speech niya sa Lyceum, sabi niya, ang lulo ko Chinese, yung buang na lulo ko nag-asawa, half Moro, half Chinese. Kaya ang lineage of ancestry ko ay Moro. So pinag-asawa niya yung Muslim at saka yung Chinese. At saka yung pinag-asawa niya yung religion niya, yung belief niya, at saka yung lineage niya. And then naging Moro na daw siya. So, grabe naman ng factory ng inchik na to, ano? So, hindi tumatama na ang China ay may Diyos, ano? Sila ay walang Diyos. So, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na generations niya, ano, ay yung bansa na may Diyos. Ano? Yun ang totoong pamilya niya, yung mga Pilipino. Ano? Okay. So, ito ay tama na dapat burahin at sunugin yung sa history ng Inchik kasi pag hindi sinunog yan, kaya dapat baguhin na, magbago, ang mga Chinese, magbago sila ng nationality. Hindi yung nationality ng Chinese at nationality ng ni Mao Zedong. Ano? Kasi si Mao Zedong lang nag-invento ng puro kalukuhan diyan sa patayan, sa revolution sa China. Ano? At itong mga ito, na mga peking bayani ng China sa Pilipinas, burahin na yan sa history. Ano? Okay, so hindi Chinese Revolution ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ano? Malinaw na ang pinagtatanggol niya ay isang lupain ng bansa, hindi dugo ng inchik. Okay? So marami tayong evidence no, na pwedeng mabura yan. Binubura nga tayo ng inchik, bakit di natin na sila kayang burahin? Burahin natin. Walang istorya ang inchik sa Pilipinas. Ano? O, di ba? So dito sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano? Sinasabi niya, paliwanag ulit natin para malinawan. Ano? Sinasabi niya, ako ay mayroong bansa. Ito ay ang aming nawawalang lupain. Okay? So, paano natin masasabi na lupain ng Pilipinas? O, di hanapin na natin doon sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Kung lupain nga. Di ba? O, ito. To die, to give you life. And to die under your sky. Ha? To die, to give you life. To die under your sky. And in your enchanted land